Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang The Cold Light of Day na napalabas noong 2012. Ito ay patungkol sa isang lalaki na nanilbihan sa militar ng 20 taon pero nagawa ng gobyerno at ng mga CIA agents na sirain at guluhin ang pamilya niya. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsisimula ang kwento sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang negosyanteng nagngangalang Will Shaw, na pupunta sa beach kasama ang kanyang pamilya para sa isang bakasyon. Pagkalapag ni Will sa airport, dumating ang kanyang ama na si Martin para sunduin siya. Si Martin ay isang artista, ngunit dito naiintindihan namin na sina Will at Martin ay walang magandang relasyon, ngunit pareho silang umalis sa kotse patungo sa beach. On the way, nang pareho silang nasa sasakyan, nakita ni Martin ang anak niyang si Will, engaged at mobile lang, kaya medyo nagalit siya. Then after some time, both of them reached the beach, where Will's mother Lisa and everyone else welcomed both of them. Sa gabi, kahit sa hapunan, ginagamit lang ni Will ang kanyang mobile, na matagal nang pinapanood ni Martin. Kinabukasan ng umaga nang ang buong pamilya ay pumunta sa tabing dagat sa isang tabla, kahit noon pa man, si Will ay abala sa kanyang telepono, at dahil sa kanyang kawalang ingat, si Josh, na naging at ang kanyang kasintahang si Dara ay nasugatan ng husto. Nang makita ito, nagalit si Martin at itinapon sa dagat ang telepono ni Will. Naiinis din ito kay Will, ngunit wala siyang masabi sa kanyang ama, kaya habang pinananatili ang board sa baybayin, nagtakda siyang gumala sa lungsod. Sa kabilang banda, si Martin at ang buong pamilya ay nasa dagat, ngunit nakita ni Martin ang isang maliit na tabla na gumagalaw sa paligid ng kanyang board ng mahabang panahon. Pagkatapos nito, nang bumalik si Will sa gabi, hindi niya makita ang kanyang board kahit saan, kaya nagsimula siyang magtanong sa mga tao sa paligid. Ngunit sinabi nila sa kanya na pumunta sa tuktok ng burol dahil ang buong dagat ay nakikita mula doon. Ganon din ang ginawa ni Will, at nakita niya ang kanyang board na medyo malayo sa dagat. Mabilis siyang lumangoy at pumunta sa board, ngunit walang laman ang board. Nang makita ito, naiintindihan ni Will na may masamang nangyari sa kanyang pamilya. Nang makita ang lahat ng ito, pumunta siya sa istasyon ng pulisya ng lungsod na ito upang humingi ng tulong sa pulisya. Pero noong una, walang nakikinig sa kanya. Ngunit nang sabihin ni Will ang kanyang buong pangalan, nagsimulang magtrabaho ang lahat ng pulis. At sa ilang sandali, narating ng pangkat ng pulisya ang dalampasigan. Ngunit pagdating doon ni Will, nakita niyang may naghihintay na sa kanya sa dalampasigan. Pagkatapos ay napagtanto ni Will na may mali. Kaya nakatakas si Will sa mga pulis, sinimulan na rin siyang habulin ng mga pulis, at nang makalayo, nahuli ng pulis si Will. Ngunit sa huling sandali, dumating doon si Martin at iniligtas si Will, at pagkatapos patayin ang lahat ng pulis, tumakas siya palayo doon. At sa daan, ipinahayag ni Martin na hindi siya isang ordinaryong artista, ngunit siya ay isang ahente ng CIA. At ginagawa niya ang gawaing ito sa loob ng 20 taon, ngunit sa loob ng ilang araw, mayroon siyang napakahalagang malite dahil sa kung saan hinahabol siya ng maraming tao. At iyon ang dahilan kung bakit may mga taong kumidnap sa kanyang pamilya. Samantala, si Martin ay nakatanggap ng tawag mula sa isang babaeng nagngangalang Kerek, na tumawag sa kanya upang makipagkita. Ngunit bago pumunta doon, dinala ni Martin si Will sa ibang apartment niya, na walang nakakaalam. Maraming armas sa apartment na iyon. Kinuha niya ang lahat at umalis doon, nag-iwan ng ilang mensahe para sa isang lalaking nagngangalang Diego. Sa kabilang panig, isang lalaki ang naghihintay sa bubong upang patayin si Martin, at dito sa kotse, sinabi ni Martin kay Will na kaibigan niya si Kerek, ngunit kailangan pa ring manatili ni Will sa loob ng kotse para sa kaligtasan. Nang pumunta si Martin kay Kerek, hiniling ni Kerek sa kanya na ibigay ang malite sa kidnapper, dahil ililigtas nito ang kanyang pamilya, ngunit sinabi ni Martin na hindi at umalis doon. Ngunit pagkatapos ay binaril ng nakatagong lalaki si Martin mula sa bubong, na pinapanood ni Will mula sa loob ng kotse. Mabilis siyang pumunta upang iligtas ang kanyang ama, ngunit nabaril din siya. Kaya kinuha niya ang telepono at armas sa bulsa ng kanyang ama at sinubukang pumunta sa isang ligtas na lugar. Ngunit pagkatapos ay nakatanggap si Martin ng tawag mula sa kidnapper, na tumatawag kay Martin sa pangalang Tom. Ngunit may mga pulis sa paligid. Sinubukan ni Will na makatakas sa kanya. Pagkatapos ay binaril ng lalaking iyon ang isang pulis, ngunit iniisip ng mga pulis na ito ay gawain ni Will. Kaya naman pumasok si Will sa banyo, kinalma ang sarili, at iniisip ang susunod na plano. Pagkatapos ay pumunta siya sa departamento ng ahente at humingi ng tulong sa isang espesyal na ahente, ngunit hindi rin iyon nakatulong sa kanya.
Dahil walang record ng sino mang nagngangalang Martin sa departamento, hindi nila ito matutulungan. Pagkatapos nito ay bumaba siya kung saan naghihintay si Kerek sa kanya. Maraming sinabi sa kanya si Kerek tungkol sa kanyang pagkabata na tanging si Martin lang ang nakakaalam. Pagkatapos ay sinabi ni Kerek na pinatay niya si Martin dahil ipinagkanulo siya ni Martin sa pamamagitan ng pagnanakaw ng malita. Sasabihin niya ang buong katotohanan kay Will. Nang marinig ito, nagalit si Will sa kanya. Ngayon ay hiniling sa kanya ni Kerek na hanapin ang malita, ngunit nang marinig ito, gumawa ng dahilan si Will na masama ang pakiramdam. Tumakas siya mula roon pagkatapos na lokohin ang mga goons ni Kerek, at sumakay sa isang bus kung saan muli siyang nakatanggap ng tawag mula sa kidnapper. Ang mga kidnapper ay muling humingi sa kanya ng malita at nagbanta na papatayin ang kanyang pamilya. Ngunit pagkatapos nito, nakita ni Will na maraming beses nang tumawag si Martin sa isang lalaki na nagngangalang Diego mula sa kanyang mobile. Kaya nalaman niya ang kanyang address at pumunta sa kanyang bahay, ngunit may isang mamamatay tao na naghihintay na upang patayin siya. Ngayon kasama ng kanyang buhay, kailangan niyang iligtas ang isang batang babae na nagngangalang Lucia, na pamangkin ni Diego. Pagkatapos ng kaunting laban, iniligtas ni Will si Lucia. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Lucia na dadalhin niya si Will sa kanyang tiyo Diego. Magkasama silang dalawa para puntahan si Diego, pero may pinatay na si Diego. Pagkatapos ay may narinig silang ingay mula sa kusina. Pagpunta doon, nakita nilang dalawa na nandoon si Kerek at ang kanyang kasama, kung saan sinabi ni Kerek sa kanila na gusto niya ng ilang impormasyon mula kay Diego ngunit hindi sinasabi ni Diego, kaya pinatay niya si Diego. Nang marinig ito, nagalit si Lucia, at binaril niya ang mga taong iyon. Pagkatapos ay dinala siya ni Will sa terrace. Pareho silang bumaba gamit ang wire at umalis sa scooter, pero kahit noon pa man, nababaliw na si Kerek para patayin si Will. Habang nasa daan, lumala ang kalusugan ni Will dahil sa tama ng bala, kaya dinala siya ni Lucia sa bahay ng isang kaibigan, kung saan sabay na tinatreto ni Lucia at ng kanyang kaibigan si Will, at nang magkamalay si Will, tinanong siya ni Lucia tungkol sa lahat ng ito, pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Will ang larawan ni Martin, nang makita si Aling Lucia na nagsasabi na kilala niya si Tom, dahil ang kanyang ina ay nagkaroon ng relasyon kay Tom, at si Lucia ay anak nilang dalawa. Nagulat si Will nang marinig ang lahat ng ito, ngunit hiniling pa rin niya kay Lucia na sumama sa kanya upang iligtas ang kanyang pamilya, ngunit ayaw ni Lucia na pumunta sa isang mapanganib na misyon. Ngunit sinabi niya kay Will ang isang address niya, kung saan maaaring makilala siya ni Will, pagkatapos ng misyon. Pagkatapos nito, pumunta si Will sa address na ibinigay ng mga kidnapper, kung saan ginagabayan siya ng isang lalaki. Pinaupo siya ng lalaki sa isang kotse, kung saan pagkaupo pa lang niya, may mga taong nawalan siya ng malay at ikinukulong siya. Pagkaraan ng ilang oras nang magkamalay siya, napadpad siya sa isang silid kung saan nakagapos din ang iba pang miyembro ng kanyang pamilya. Sinabi sa kanya ng kidnapper na may malite si Martin na napakahalaga, at gusto ni Martin na ibigay ito sa CIA. Ngunit may ilang tao sa CIA na maaaring maling gamitin ang malite na ito. Kaya pala dala niya ang malite na iyon. Ngayong napatay na siya, itong malita ay kay Kerek. Ngunit kung ibibigay ni Will ang maletang iyon sa kidnapper, siya at ang kanyang pamilya ay pakakawalan. Pagkatapos ay pinakawalan ng mga goon si Will para maibalik niya ang malita. Pagkatapos ay pumunta si Will sa isang club kung saan siya pupuntahan ni Lucia. Pagkatapos ay humingi siya ng tulong kay Lucia upang mahuli si Kerek. Pagkatapos ay tinawag ni Lucia ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Sa planong ito, gagamitin ni Will ang kanyang credit card. Dahil malalaman ni Kerek ang tungkol kay Will sa pamamagitan nito at tiyak na darating para hulihin siya. Pagkatapos ay kukunin ni Will ang malite sa kanya. Ganon din ang ginawa ni Will, at ilang sandali lang ay nakarating na doon ang mga tauhan ni Kerek. Pagkatapos ay inatake sila ng mga kaibigan ni Lucia, at nahuli ang isa sa mga espesyal na tao ni Kerek. Pinahirapan nila siya ng husto, ngunit wala itong silbi, dahil wala siyang sinabi tungkol kay Kerek. Pagkatapos nito, pinakiusapan ni Will ang lahat na iwanan siya, dahil pagkatapos na makalabas dito, pupuntahan muna niya si Kerek. Eksaktong pareho ang nangyari. Habang hinahabol siya, nakarating si Will at ang kanyang team sa isang basement, kung saan nalaman nilang ibebenta ni Kerek ang malita ngayon. Pero dumating din doon ang team ng kidnapper. At sa pilitang hinuli si Lucia at ginawang bihag, at nagsimulang hiningi ang malite kay Will. Ngunit naging alerto si Kerek dahil sa mga tunog na ito, at pinaputukan niya ang party sa harap. Nagsimula ang pagpapaputok sa buong paligid, ngunit kahit papaano ay nailigtas ni Will si Lucia. Ngunit sinamantala ni Kerek ang pagkakataong ito at tumakas dala ang malita.
Sinimulan siyang habulin ni Will, ngunit maraming nangyari sa daan, at nabangga ang kotse ni Will sa salamin. Nagsimula siyang magmaneho muli ng kotse, ngunit naaksidente siya. At nang makitang sugatan si Will, nagsimulang tumawa ng malakas si Kerek at sinabing hinding-hindi na may iligtas ni Will ang kanyang pamilya. Ngunit pagkatapos ay may bumaril kay Kerek dahil sa kung saan siya ay napatay sa lugar. Nakita ni Will na nakarating na doon ang mga kidnapper, at binaril nila si Kerek. Pagkatapos ay dinala ng mga kidnapper si Will sa kanyang pamilya at iniwan ang lahat. Pagkaraan ng ilang araw, nakilala ng isang ahente si Will, na nag-aalok sa kanya na sumali sa CIA, ngunit hindi tinanggap ni Will ang alok na ito. Tinanong niya kung ano ang nasa malite na iyon, ngunit hindi rin sinasabi ng ahente na iyon sa kanya ang totoo. Nang maglaon, nakita natin na ipinakilala ni Will si Lucia sa kanyang pamilya, at tinanggap siya ng pamilya ni Will. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.